nangyayari na. But kilala niya rin ako eh. Alam niya na first time ko talaga nawala ng boses. Kasi yung mga times na nawawalan ako ng boses, nakakakanta pa rin ako. Kahit siya, na-will-go-in din siya. Full na full siya na. Forever naman yun po. Lagi naman yun. Pero nung nakita na niya sa TV, parang naiiyak siya. Lalo na nung pinapakita yung sitwasyon niya, naiiyak siya. Actually, umiyak siya. Marami na naiyak ko sa part na yun. Kasi kasi naman sobrang sa nangyari sa iyo. Siguro yung asawa ko. Kasi yung asawa ko, time na natataranta ako, hindi ko alam na gagawin ko siya. Siya yung nandun eh. Kasi, syempre, I didn't wanna bother my parents anymore. Actually, they were wala sa akin. Alam na nila, they're aware na nangyayari. So, kasi yung tama is with me. Even after, medyo, syempre, after ako yung iyak ng iyak, so kailangan niya pa akong malukin pa. So, siya talaga yung So it was a learning experience. yes. Natutunan sa experience. Kaya nga nung sinabi ko before na I've learned that, you know, kasi meron akong attitude nun na concert tayo. Although I wasn't saying it, pero parang deep inside, parang inaano ko na sige, show people that I can still do it. But then I realized that it wasn't about me. It wasn't about me proving to everybody that I can still sing. Kasi alam naman na nila yun sa best may voice ganda. Hindi ko nga rin alam kung bakit nagkaroon ako ng ganong attitude. I think kasi marami ding mga tao na nagsasabi na she doesn't have it anymore. Dahil ko kasi hindi na. So yun yung na-realize ko na parang it's not about that. It's not about me proving to everybody that I can still sing. It's about just celebrating with the people who've been with me, you know, for 25 years. And also, Thanksgiving. Thank you to God for giving me this wonderful talent to share with everybody. Nakalimutan ko kasi yun. So, Hindi kaya parang God intervention na rin yan na parang mapapatunayan mo na nandito pa rin yung mga fans no matter what will happen. yes. Kasi, kaya nga after the concert, umiyak ako not because nagsisi ako dun sa ginawa ko na nagpipili ako. Parang for the first time nga hindi ko pinagsisihan eh. Normally pagsisisihan ko yun eh. Nahihiya ako kasi I wanted talaga to give my audience a good show, but I was not able to do it. Pero wala akong pinanghinayaan kasi sobra akong na-overwhelmed dun sa love na binigay sa akin ng audience. And that's also parang it's very humbling. Despite my condition that time, walang tumayo, walang nag-boo, and that was my fear. I guess lahat ng performers yun ang fear na pag hindi mo magawa yung dapat mong gawin, aalisan ka ng tao. So, hindi nangyari yun eh. Instead, I was given love and support. They were all there and they stayed. Kasi sobrang effective parang pag-isip mo. Hindi niya maisip bakit nangyari yun. Hindi kasi we've been rehearsing it. Narinig niya yung boses ko. Talaga, it wasn't ano talaga, parang good shape na, top shape naman yung aking voice. So, kaya parang nagulat din talaga kami lahat. Anong nangyari? Saan ba? Nung rehearsal ba, kailan ka nakaramdam ng sakit na yun? A night 2 before? weeks prior, the week of the concert, my son got sick. And I took care of him. So medyo hindi na ako, I wasn't feeling well. But because I was drinking all these juices of Nadine Tenko, kasi di ba nagda-diet nga ako, but I was drinking juice. Parang
nalalabanan ko pa kasi ang daming nutrients ng juice. But then, like a week before the concert, I had to stop. Kasi feeling ko parang dapat wala lang diet. I have to eat regularly. Dapat pala, I shouldn't have stopped drinking that juice para nalabanan ko pa rin yung sakit. Eh, biglang bumabaya siguro yung immune system ko. Pero puso talaga kasi lahat si Direk Ruel, wala rin boses. Yung sister ko, there was another person. Oo eh. It's probably wala, tutuloy pa rin. Wala pa siya for example, to stop singing. Just Stop singing? focus on acting or talk show. Hindi naman nasisira yung voice eh. Parang nandiyan pa rin naman yung boses ko. So, parang sayang naman. So you're not losing that for head pa? No. So for 2013, after that defeat, yes, muna. Rest mo na. Kasi ngayon din naman, parang sa dami ng ginagawa ko, bihira na talaga ako mag-concert. Kaya nga, Dapat ba na? hindi naman nakagaya before na puro kanta-kanta dire-diretso. I rarely use my voice. Hindi ka nagtampo ang boses mo dahil... Kasi ang tagal kong hindi kumanta. Tagal mo hindi kumanta. Hindi naman, ano lang, nagkasakit lang talaga ako. Tsaka kasi ano din eh, sabi nga nung voice, yung throat doctor ko, ano yung tawag ko. My body went through a lot. Yung hormones. So, lagi akong parang susceptible pa rin for anything. Kasi, syempre yung hormones ko bumababa, iba-iba pa rin eh. So, it's still trying to get back to normal. Kasi sabi mo, I gained a lot of weight. Tapos, hindi ako kumanta for a year and a half. Yung ganun ba? So, marami pa rin nangyayari sa katawan ko na hindi ma-explain. Yun yung sinasabi ng doctor. Kaya ganun. Yung pre-concert ba, kailan dumating yun? A night before ng concert itself? Or sa gitna lang Sa naisip mo gitna. na Dinesisyonan mo na. Dinesisyon mo na kaagad? Kaya nga tumambling si Kaki. So kami yung producer na tumbling siya kasi parang, ha? Saan tayo kuha ang produce nito? Sabi nga ni Hoggy, kasi nalang ko ano na Oo, ano na lang naisip ko. Oo. Pero she supported me eh, kasi after niyang tumambling na mga 20 times, pumunta siya sa backstage, sinabi niya, are you serious about the free concert? Because if you are, then you have to announce, they have to keep their tickets. So, in-announce ko kasi serious ako. So, ayan, ito na yun. Yung mga guests,